Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang shear line at northeast monsoon. Yung northeast monsoon po natin ay nakakaapekto dito sa may dulong hilagang bahagi po ng northern Luzon, habang ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern portion of our country at dito rin po sa may silangan. So banggaan ito ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies, nagkukos pa rin po ng mga paulan sa ilang bahagi pa ng northern Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 5 days, pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mabuong low pressure area sa may silangan po ng Mindanao along the Intertropical Convergence Zone dito po sa may silangan ng Mindanao. Dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or amihan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at may hinang pag-ulan dito po sa may Batanes, habang ang shear line nakakaapekto naman sa Cagayan, Isabela at dito sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. So ibig sabihin po, magiging kalat-kalat yung mga pag-ulan pa rin at mga thunderstorms doon, kahit mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, particularly sa Ilocos Region, asahan din ang epekto ng northeast monsoon, kaya medyo mababa din po yung ating mga temperatures doon at meron lamang pulupulong mahinang ulan, habang ang Central and Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, andyan pa rin po ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Madalas yung mga pag-ulan natin sa may Quezon, Aurora, at dito rin po sa may Bicol Region as early as this morning, at mga pulupulo lamang na ulan for the rest of Central and Southern Luzon. Temperature natin sa Metro Manila mula 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Baguio City naman malamig pa rin po mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, lalo na sa may eastern and central portions of Visayas, at sasamahan pa rin ito ng mga pulupulong mga paulan. Usually nagtatagal lamang ito ng 1 hanggang 2 oras dahil pa rin yan sa localized thunderstorms, madalas po yan pagsapit ng hapon. Temperature natin sa malaking bahagi ng Kabisayaan mula 26 to 32 degrees Celsius at hanggang 32 degrees din po ang maximum temperature sa lalawigan ng Palawan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, andyan pa rin ang fair weather conditions in many areas. May mga areas din po na umaga pa lamang ay medyo makulimlim ng panahon, pero kung may mga pag-ulan man, hindi naman ito tuloy-tuloy. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas maraming lugar sa Mindanao, lalo na sa may gitnang bahagi, ang magkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nga po ay hindi naman nagtatagal. Sa ating mga kababayan dito sa may Zamboanga City and Davao City, posibleng umakyat sa hanggang 34 degrees Celsius na mainit na temperature ang tanghali natin ang temperature natin po sa tanghali. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning, pero dahil pa rin sa pag-ihip ng northeast monsoon, meron pa rin tayong medyo maalon na karagatan sa mga baybayin po sa may northern Luzon, hanggang 3.4 meters or nasa halos sa isang palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels, habang sa may Central Luzon, down to Mindanao, yung ating mga baybayin dyan, generally banayad naman po, nasa kalahati hanggang 1 metro, at kapag meron mga thunderstorms, posibleng umakyat sa 2.5 metro. At para naman sa ating 3-day weather forecast, over this weekend, magiging maulan pa rin po in many areas of our country. Umaakyat yung shear line natin, so aasahan pa rin sa may Batanes and Babuyan Islands ang kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Habang malaking bahagi ng Eastern Visayas and Mindanao, asahan po yung mas madalas na tsansa ng mga ulan. Hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan malalakas po ito, no? So make sure over this weekend, isama yung plano natin, isama yung mga pag-ulan sa mga plano natin at magdala ng payong bilang pananggalang po sa mga pag-ulan. Para naman sa araw ng Lunes, December 9, may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Ito po ay dahil sa shear line o yung banggaan pa rin po ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang pinaka-aapektuhan po nitong shear line pagsapit ng Lunes at maring sa mga susunod pa na araw next week ay ang Northern Luzon, itong silangang parte po ng Central Luzon and Southern Luzon, kabilang ng Aurora, Quezon at malaking bahagi ng Bicol Region. Even yung Northern Samar, asahan din po ang matataas na tsansa ng ulan early next week. So make sure po na meron tayong dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sunrise natin ay 6:08 in the morning at sunset mamaya ay 5:26 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.